review tayo ulit. Aspire Minican Plus. Ito yung bagong Minican na mas malaki na yung battery compare mo dun sa una. 850 mAh na battery na may 3.0 ml na e-liquid capacity. Unbox natin, check natin yung loob. Unbox na natin siya. So brand new itong bubuksan natin. Dalaway na biyaya sa atin kaya ito na yung sama natin sa video. Minican Plus. Ayan siya. Yun o. Meron na siyang kasamang lanyard. So hindi ka na mahihirapan para maghanap din ng lanyard para sa kanya. Charger Type-C. Type-C na siya. Ito yung charging port niya. Ito si Minican Plus. Maliit lang siya. Ayan lang siya. Maliit pero malakas siya, masarap. Yung unang Minican, ito, mas maliit. Ayan siya. Pinagkaiba nila, 350 mAh yung battery nito. Ito 850 na, kaya mas malaki na siya ng konti. Buong cartridge yung papalitan sa kanya, hindi lang OCC. So mas okay yun para laging malinis yung ginagamit nyo. Paglagay ng juice, tanggalin nyo lang yon, yung peel off na nakalagay dito. Ayan siya. Bottom yung fill port nya. Pag naglagay kayo ng juice, after 5 minutes bago gamitin, para hindi masunog agad yung coil. Freebase tsaka Saltnik pwede dito, walang kaso. Ganun siya ka flexible, hindi siya namimili ng paggagamitan. So pwede siya sa Freebase, pwede siya sa Saltnik. Wala siyang on and off, auto draw lang siya. So pagkalagay nyo ng cartridge, pwede nyo na siyang gamitin agad. Itong black na to, kung nakikita nyo, plastic siya, cover lang nito yan para hindi siya magasgasan. Ayan siya, si Minican Plus ng Aspire. Check natin yung flavor tsaka yung clouds. Bago natin try yung flavor tsaka yung clouds, ang difference nilang dalawa, ito yung Minican 1, ito si Minican Plus. Minican 1, USB, yung charger niya. Minican Plus, Type-C. So mas mabilis na siyang ma-charge. Battery 350 mAh. Ito 850 yung milliampere niya. So mas matagal natin mas magagamit tong Minican Plus. Ayun naman laging gusto natin pag built-in battery sa vape. Mas malaking battery para mas matagal gamitin. Sa coil, same lang sila. Kung ano yung sa 1, ayun din yung sa Plus. So hindi tayo mahihirapan kasi same lang sila. Nag-upgrade lang to si Minican Plus, mas lumaki lang yung battery niya. And yung presyo. Yung presyo nito halos kapresyo lang din nun dati. So mura siya, hindi siya lalagpas ng 800 or 700. Depende kung magkano ibibigay dito sa Pilipinas. Pero ganun lang siya naglalaro yung presyo niya, kaya okay siya. So ito, dalawa yung sa akin. Ito yung in-unbox natin, hindi ko na siya gagamitin. Abangan nyo sa mga susunod na, dun sa mga live ko, ipaparaffle ko siya para matikman nyo din siya. Ito, matagal na siya sa akin, mga 2 weeks ko na din itong ginagamit. So Freebase yung gamit ko dito. Nick Cartel na juice. Sorry, tester lang yung meron ako. I-release pa lang tong juice na to. Pinakita ko lang din sa inyo. Peanut butter cookies. Ayan, Nick Cartel. Abangan nyo tong juice na to. Try na natin si Minican Plus. Diba? Sino mag-aakala sa maliit na pad system na to, ganyan siya mag-produce ng clouds? Wala. Ayun si Minican.
Doon siya nakilala din nung una. Maliit pero malakas. Flavor, okay siya. Hindi siya MTL. Ano siya, loose MTL siya. So, hindi siya ganun ka-tight pag ginamit nyo siya. So, pwede siya sa mga beginner na nagve-vape. Lalo dun sa mga hindi kaya ng mga high nicotine. Okay na okay siya. Sa battery, paano mo malalaman kung low-bat na siya o hindi pa? Hihipakin ko makikita nyo. Pag hinihipak ko, nakikita nyo may ilaw. Yung color white. Ayan. Pag low-bat na siya, tapos sinipak nyo siya, magbiblink siya ng 10 times. Ibig sabihin yon ay yung indicator na pwede nyo na siyang i-charge. Sa pros and cons naman tayo ni Minigun Plus. Sa pros muna. Pro niya is maliit, madali siyang ibulsa, madaling itago, hindi ka mahihirapan. Pangalawa, may lanyard na free, pwede mo siyang ikwintas, hindi ka rin mahihirapan. Pangatlo, yung safety niya. Hindi siya delikado pag binulsa kasi wala siyang on and off. Hindi katulad ng iba na mangangamba ka pag di mo na i-lock yung device mo, baka bigla mo mapindot na hindi mo namamalayan, mag-fire, masunog yung coil mo. Ito kasi hindi siya magfa-fire hanggat hindi mo siya hinihipak dahil auto draw lang siya. Wala siyang ibang buttons, wala siyang on and off, wala siyang power button, auto draw lang siya. Ayun yung maganda sa kanya. Pangapat, tong cartridge. Sa akin laging pro yung ganito. Buong cartridge yung papalitan. Kasi lagi kong sinasabi, malinis. Kada magpapalit ka, laging malinis yung cartridge na ginagamit mo. Walang naiiwan dumi dun sa mga nakaraan na paggamit mo. Pro din yung flavor. Para sa maliit na pod system, yung power pro din, malakas, tsaka malasa. Ayun yung okay sa kanya. Hindi mo siya pwedeng maliitin. Kaya nitong pumalag kahit gaano kalalaking pod system. Lalaban to Minigun Plus na to. Con, isa lang, fill port. Kasi nga nasa ilalim. Ang hirap lagi ng fill port mo nasa ilalim. Sana, eto may space pa dito. Sana pwede doon na lang nilagay para hindi ka na magtatanggal. Dire-diretsong gamit ka lang sa kanya. Ayun yung nakita kong mga pros and cons. Dapat nyo din siyang abangan. Dapat nyo, kung gusto nyo ng extra pod system, okay na pang extra pod system to. Sa beginner, okay din siya na gagamitin nyo to. Hindi kayo, kumbaga hindi kayo mabibitin. Kasi okay yung clouds, okay yung flavor. Check natin ulit yung clouds para makita nyo. Diba? Maliit na pod system na malakas at malasa. Ayun. Sana nakatulong sa inyo yung quick review na to. Thank you.